i-review natin. Tapos ito pa guys, oh, meron din ganito. Pwedeng ganito, 1, 2, 3. Basta guys, ang dami. Kaya ang ginawa ko dito sa part na to, pumunta ako sa 1 hour, titingnan ko kung merong order block. Eto guys, ito yung nakita kong order block. Ito yata eh. Wait lang. Saan ko ba kinuha to? Sa order block. Ito pala. Imbalance yata. Wait. Oo, tama dito. So guys, dito. Kinuha ko to eh. Itong dalawang na to. Yung po for our time frame yun eh. Hindi, alam ko na. 1, 2, 3, 4. Meditation. Tama. Ito guys, oh. Itong candle na to. Yan, itong candle na to. Kasi, di ba, sabi ko sa inyo, ano yan? Um, breaker block. Yan. O, di ba guys, ito, nakita nyo to, may M dito, di ba? Tapos, kinuha natin yan, parang order block na rin siya. Ayan, ito. Yan. Smack to dito. Tapos may nakita tayong letter M sa 4-hour time frame. Yan, ang daming M guys. Syempre, ang gagawin natin, magbabay tayo, counter trend. Pero maghahanap tayo ng confirmation. Ayun, anong nakikita nyo dito guys? O, di ba, nakita nyo to, ito. Breakout to eh. Ito, oh. Breakout. Kung isusum in mong maigi, ayan guys, so nag-break, lumagpas, di ba? Tapos isang candle solid. Ayan, isang candle. Ayan, ibig sabihin, pwede ka mag-entry dito. Ayan, di ba yung turo ko sa inyo last time, nung nag-zoom, pag may nakita kayong confirmation candle, basta hindi siya sobrang taas, yung tipong sakto lang talaga, ayan, entryhan mo na kagad, ipasok mo na yung entry 1 mo. Tapos sa entry 2 naman, ipasok mo yung sa order block naman, pwede mong ipasok yung entry 2. Kung 2% risk ka, 1%, 1%. Pero kung 3% risk ka, 1.5 to 1.5. Ganun lang, hanggang 3% risk lang. Eto guys, pumalo ito, pasok to. Tapos ito, pinasukan ko na kagad to eh. Pero dito kasi, nag-entry din ako dito. Entry 2. Yan. Kaya nangyari, ito na guys. Ito guys, first order block to ah. O diba, nakita nyo kung gaano ka, hindi naman siya 100%, pero sa akin kasi guys, sobrang effective talaga to, promise. Lagi kong pinapaulit-ulit sa inyo yan. Kumbaga, simpleng setup lang to guys. Simpleng setup, walang complication. Kahit baguhan ka, siguro mga 3 months, mamamaster mo na to. Ang problema na lang, psychology. Yun na lang. Ito, 8 na, to, swerte ito pag 8. Ito guys, yung isa, GBP NCD. Ito, pakita ko sa inyo yung setup ko ulit ha. Guys, anong nakikita nyo guys? W. Tapos, ito, nakita ko to, itong kinuha ko, imbalance. Dapat ito eh, ito dapat, ito yan. Kaso, syempre, tapos na kasi ito eh, nag-breakout na dito, pero pangit yung pagka-breakout niya kasi, nandito yung momentum guys, oh. 1, 2, 3, 4. Nandito yung momentum guys. Nandito yung pinaka-last swing. Kaya sa akin, medyo mag-ano pa yan, babagsak yan ng malaki. Dito banda ng ganyan. Kasi tingnan nyo guys, ito yung ano niya, ito yung swing niya. Ito yung swing niya, ito pa yung breakout point. Ibig sabihin ang layo. Kaya sa akin, ano yan, isi-sell natin yan. Tapos, syempre, W. Tapos, may nakita tayong imbalance dito sa 1 hour time frame. Tingin tayo. Okay, yung daming imbalance. Ito guys, oh, may imbalance pa na hindi pa nagagamit. Ito. Dahil pumunta yung price dyan, kaya yun, medyo tumaas yung confluence ko na magsisell. Yan. Ang nangyari, baka ma-fake tayo dito ah. 1, 2, 3. Actually guys, meron na dito guys eh. Ito oh. Ito oh, dito pa lang oh. Last ano yata to, Friday. Ito guys oh, nakita nyo. At least two na pot na swing. Kasi pag isa lang yan, baka ma-fake out tayo ulit. Kaya hindi ko, dinidisregard ko yan. Katulad sa gold. Dinidisregard ko yung pag-pot ko dyan. Dapat at least 2 candle. Ito, 2 candles.
1, 2, 3, tapos ito. Yan, nag-bounce sa dito. Yan. Sa akin, ano to, malapit. Sobrang lapit niya. Ito, pwede to. Yan, pwede dyan. Pero kung na-late ka, okay lang. Ayan, pwede guys. O, tingnan nyo. Dyan, nandyan lang yung price. Diba, napansin nyo, ito yung breakout point. Nandito lang yung price. Nag-ikot-ikot lang. Tapos, ito yung pangalawa. Ito yung pangalawang entry na napasukan ko kanina. 1, 2, 3. Ito guys, oh. Ito, kinount ko na lang to sa ano eh. Parang ganito, oh. 1, 2, 3. Tapos, ito yung nagbigay sa akin ng confirmation. Ito. Ito. Yung big candle na yan. Ito. And syempre, stop loss above. Tapos, ito yung green line. Green line. Tanggalin natin to. Yan, okay. Tapos, nag-pull back. Ito kasi guys, medyo malaki. Hindi ako nag-entry dito sa pullback. Ako nag-entry sa imbalance. Tsaka sa order block. Ito kasi guys, sobrang laki. Kunwari, ito yung TP ko. Diyan ako tingnan nyo, anong mangyayari sa trades ko. Pangit. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, first confirmation ng candle, pwede ka na mag-entry. Pero tingnan mo yung candle at saka yung risk reward mo. Pag sobrang taas niyan, mag-entry ka na lang sa pullback. Pero pag sakto lang naman yung niya, yung candle niya, entryhan mo na. Kunwari hanggang dito lang. Kunwari hanggang dito pag breakout niya, pwede. Entry 1 tsaka entry 2 ka. Yan. Dahil dito, okay, out na to. Out na to guys ha. Ito naman yung OD card natin. Tingnan natin yung OD card. Wait. Ito, ano to? 1 hour entry. Ito nga, may entry na dito. 15 minutes, 90%. Ito guys, yung OD card natin. Tingnan nyo ha. Yung setup natin dyan, kung counter trend ulit. Yan. Bakit counter trend? Kasi una pa lang ito. May M dito. May letter M din dito. Yan. Counter trend. Punta tayo sa 1 hour time frame. Guys, kung titingnan mo yung 1 hour time frame, ito yun, no? Okay, sakto yung breakout niya. Dito sa nag-breakout. Ito. Okay, confirm na. May confirmation tayo. Tapos, pag titingnan mo yung 15 minutes, guys, mas maganda yung 15 minutes kasi ito yun, no? Ito yung ano niya, ito, yan. Wait lang. Ito guys, itong line na to, ito yung breakout point eh. Ito yung candle na to sa 15 minutes, yung nagdala talaga ng paglipad. Ito. One candle na bullish. Sobrang laki niyan. Kaya entry point dyan, entryhan mo na kaagad yan, pwede. Yan, itong candle na to guys, kinuha ko. Ito, yan. Wait lang. Okay. Entry point, pwede. Guys, ito yung TP guys, oh. Actually guys, TP hit na to sa ano eh. Ito kasi yung first order block sa 1 hour time frame. Ito, pero at least 1:2 lang kasi tayo. Yan. Pero dito guys, possible pwede na to mag-bounce eh. Kaya nasa sa inyo kung ititipi nyo o hindi. Sa 15 minutes kasi, kung sa 15 minutes ka nag-entry, pwede ka dito mag-TP. Yan. Or pwedeng dito sa imbalance. Basta 1:2. Ito yung 1:2. Oh. Actually, pwede ka na mag-TP dyan eh. Depende na lang sa'yo yan. Kumbaga, pwede mo rin iset sa break-even, pwede rin. Kasi guys, pag sinabi kong imbalance kasi, good as support or resistance na rin yan. Pwede mag-bounce yung price dyan. Okay, kaya tingnan nyo guys, so ito yung imbalance dito. Medyo nagkaroon na ng conflict dito, nagkaroon ng retest. Yan. Euro CHF. Ito. Ito sa guys, yan. Pwede, actually guys, pwede dito eh. Kasi dito ko binase sa, ito, at least 2 kasi, 2 candles. Yan. Tapos na ganyan. Sa akin, parang nag-W siya. Tingnan ko lang kung nagkamali ako, okay lang kung magkamali ako, at least yung risk ko dyan, 2%, 2% lang. Kung manalo man ako, imagine nyo to guys ha, ito guys, kunwari lang, na-entryhan mo to, tapos minalas ka. Ito guys, ipapakita ko sa inyo, i-compute ko to ng maayos, 2% risk, kumbaga winning strategy,
Winning strategy, risk management plan, at the same time, trading psychology. Ito, what if nag-entry ka dito tapos minalas ka? Tapos 2% risk. Tapos at least 1:2. Risk reward ratio. Tapos minalas ka. Coach, sablay yung ano mo kasi ang score natin 6 lose, 4 wins lang. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero hindi nyo to trade lahat. Kunwari lang to, example lang to. Kunwari minalas ka tapos tinrade mo to lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Wait, mag-compute tayo. Sabihin natin na ano, tingnan natin 8 lose, 5 wins. Kaya ba? Wait lang Ganun, parang 8 lose, 5 wins. Tingnan natin. 8 lose, 5 wins. Kunwari, 13 trades. 13 trades. 8 lose, 5 wins. Tapos 1:2. Risk reward ratio. Ang mangyayari, sabihin natin $50 pag nanalo. $50 yung risk. $50 risk guys per trade. Ibig sabihin, mananalo ka ng 100, matatalo ka ng 50. Kaya 8 times 50, 8 times 50, 400. Tingnan ko lang kung manalo tayo, 400. Okay, lose ka na ng ano dyan. Lose ka na ng 400. Yan dito, lagay tayo lose. Tapos sa wins mo, 5 lang. Wins. 5. 100 USD. 100. Tapos, dito, meron tayong 500. Yan, 500. Guys, tingnan nyo guys. At the end of the day, 8 lose, 5 wins ka. Mas marami yung lose mo kaysa sa wins. Ang ending, panalo ka ng 100 USD. Ganon guys, ganon yung ibig kong sabihin. Kumbaga, ang goal natin maging profitable at the same time, madagdagan yung income natin. Okay, kaya kung pinapollow nyo to, mas okay. Pero pag hindi nyo yan pinapollow, may sarili kayong diskarte, okay lang. Pero wag nyo lang ako sisihin pag hindi kayo profitable. O, di ba? Kumare, kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, pag nag 2% ka, at least 60 days or 30 days, sunod-sunod na yan. Tapos pag confident ka na, ang pinaka-cheat na lang natin dito, yung pinaka-cheat code. Yung parang gusto mo talaga mag-cheat kasi sabi mo, galing-galing ko na. Pero soon pa yun siguro pwede 3% for trading ideas. Ito guys, hindi mo to kailangan i-trade lahat. Kung saan lang may confirmation. O ang ending, panalo ka pa rin. O pero syempre, yung mga newbies, yung mga hindi marunong, sabihin nila ay pangit kasi 8 lose ka Pangit pala ng ano mo, ng signal mo. Pero ang mas malupit nito guys, worst case scenario kasi to. Gusto niyo ba sabihin ko pa yung positive scenario? Kumbaga, pinaka-win scenario niya. Ito yun. Kunwari, meron kang $50, sabihin natin 9 wins, 3 loss. O sige, sabihin natin ganun. 9 wins, 3 loss. Lagay natin dito is 900. 900. Yan. Kasi 9 wins. Tapos dito, lagay natin 150 kasi lose ka. Yan. Ang ending, dito panalo ka ng guys, 9 wins. Ito medyo katotohanan to ng konti. 3 loss. Kasi sinuwerte tayo, sabihin natin ganun yung trades natin. Pero may lose tayo Mamaya nag-expect ka na dapat 13 trades, wins lahat. Maling mindset yun, guys. Hindi maganda yun. Kung nagti-trade ka, tapos nag-expect ka na lagi kang panalo,
wag ka na lang mag-trade kasi hindi maganda yon. Sa dulo nun, matatalo ka. Kumbaga, kailangan labanan mo yung sarili mo. Kung gusto mo talaga tumagal sa trading, gusto mo talagang manalo sa trading, kailangan i-accept mo na may lose ka na mangyayari. Okay, kasi pag hindi mo pa kayang i-accept yan, lagi mong sinasabi na magaling ka talaga, tapos hindi ka talaga nagkaka-lose, nako medyo delikado yan. Kaya medyo mahihirapan ka talagang umangat sa trading. Yan. Ito guys, sabihin natin ito, meron kang panalong 750. Tama ba ako? 800. O tama, 750. 750 USD. Ganito guys, pag naka-risk management ka per week or per month. Okay, kaya sundan nyo lang yan guys, sundan nyo lang. Okay, ngayon pinakita ko na sa inyo yan. Ito pwede, ito, di ko alam kung lilipad to. Ito pwede nyo pasukan. Kasi malapit-lapit lang naman yung breakout tapos itong candle. Medyo wala lang siyang wala siyang volume, mahina. 15 minutes, medyo mahina. Ito guys, sa 15 minutes, may confirmation siya dito. Ito yan, itong candle na to, medyo mataas siya, yung candle niya sa 15 minutes, pero possible kasi hindi niya pa kasi natatouch yung order block dito. Itong green line. Kaya yun, pwede pa yung mag-bounce dito, pwede yung lumipad, pwede rin mag-bounce dito. Okay. Saan pa? Guys, pwede nyo i-type guys kung ano yung hindi pa natin na-entryhan. Euro USD, ito medyo sablay ako sa sa Euro USD. Medyo hindi ko pa siya feel entryhan. Kasi dito, 'di ba, nakita ito letter M, 'yan. Itong blue box na to, ano to, order block to. Nasa loob tayo ng order block. Tapos kung titingnan ko sa 1 hour time frame, ito 'yan. Pam. Hindi ako masyadong convince eh. Kasi meron ditong breakout to dito sa 15 minutes. Ito. Parang dito guys, oh. Ito kasi siya eh. 1, 2, 3, tapos nagkaroon ng breakout. Okay. Ang nag-break sa kanya, itong candle na to. Sa 15 minutes. Okay lang sa akin to kasi malapit siya sa sa swing. Okay sa akin to kasi malapit sa swing. Pero medyo medyo maliit lang kasi. Kaya anong nangyari, ito possible lumipad siya pero dapat makapag-exit ka dito agad sa first order block. Yan. Dapat naka-entry ka diyan, no. Pero tingnan nyo guys, pwede naman basta makapag-exit ka dito. Pero sa akin kasi hindi ko siya pinasukan eh. Medyo nagdadalawang isip ako dito eh. Iba kasi yung hinahanap ko eh. Kunwari, dumating dito mamaya. Yan, pwede kayong maganito yan. Tapos dito. Or 1:2 lang. 1:2. Yan, kahit dyan lang. Sample lang bumaba ha. Pero guys, pag bumagsak to guys, pag bumagsak to, tapos nagkaroon dyan ng change of character dito, na ano niya to, na break niya to, itong kandila na to, na break niya, tapos naka-momentum, kumbaga valid breakout, huwag niyo nang pasukan guys kasi delikado. Kunwari nagkaroon ng breakout dito. Ayan, tapos nagkaroon valid breakout pa. Possible gumanyan yan tapos biglang ganito. Kaya huwag niyo nang papasukan pag may nakita kayong valid breakout na bearish kung magbabay kayo. Medyo delikado. Yan. Yes, dikad. Ito. O, di ba bias natin dito guys, buy tayo. Sell. Kasi may W dyan. Kaso, syempre, hindi ko to napasukan yata. Ayan, ito. Yan, nag-touch na. Ito, pangit kasi yung structure niya eh. Ay, okay pala.
Last Friday yata to guys eh. Ito, oh. Pag touch niya, okay, maghanap tayo ng valid na breakout. Saan ba yung breakout dyan? Ito, may letter M. 1, 2, 3, 4. Itong candle na to guys. Itong candle na to, nagdala. Bale, ito yung breakout point. Yan, dapat ma-break yan. Ang naka-break dyan, ito. Ito yung naka-break dyan. Ito, yan. Yung candle na yan. Ito yung iba-box natin. Yan nyo guys, so nagre-react talaga. Nagre-react sa area na to. Ibig sabihin, sobrang valid ng area na yan. Tingnan nyo guys, gusto nyong lumipad kaso hindi niya talaga kaya. Kasi may valid breakout na nangyari. Ang nangyari, bumagsak. Tapos, TP mo dyan, 1:2. At sa same time, ito guys. Ito mayroon kasing imbalance dito eh. Actually, hindi pa nga nag-touch eh. Yun, hindi pa nag-touch. Tapos, pwede kang mag-TP dito sa ano rin. Dito, order block din to. Tapos dito rin, may order block din dito sa gitna. Yan, bahala na kayo dyan kung saan kayo dyan. Kaso ito, late na to. Tapos na to eh. Kung nakapag-entry ka man dito, siguro tipihit ka na. Kunwari, nag-entry ka sa gitna. Sabihin natin nag-entry ka sa gitna. Ito yung stop loss mo. Ito yung last swing kasi. Di ba ito yung last swing? Lagpasan mo lang yan ng konti. Yan. Tapos, 1:2. Yan, tipihit ka na dyan. Medyo may ano lang dito guys, may psychology lang dito. Kasi pag ano niya, pag pullback niya, ayan o, delikado yan sa ano sa mga hindi pa gaano kalalim yung psychology kasi pag ganito niya nakapag-entry ka na diyan tapos umangat pa papunta sa SL hit mo sabay bagsak. Baka maraming high blood dito. Kaya yun, pag nag-entry ka na, panindigan mo na wala ng close guys. Yan. Ito. Meron pa yata dito. Eurocad. 4 hour time frame, okay, 2%. Guys, tingnan natin to. Ito guys ha, klaro to. Meron tayong nakitang M. Yan, M. Gagawin natin counter trend. Coach, bakit hindi ka pa nag-entry? Kasi sa akin, wala pang confirmation. 15 minutes. Ito, medyo inunol ako ng 15 minutes eh. Kaso, ito kasi guys, oh, nandito kasi yung swing. 1, 2, 3. Tapos, ito yung pinaka mayor. Mayor na candle. VIP. Ay, sana yan. Hindi ako convinced guys eh. Ito, ngayon, kunwari, gusto ko itong entry, nasa gitna, nasa loob siya, oh. Stop loss ko dito, last swing. Saan yung TP ko? Pwede rin dito. 1:2 lang, 1:2. Titingnan ko to guys ha. Itong candle na to, kaya ba itong ipalipad? Ang layo kasi ng swing oh, tapos tatlong candle. Okay sana kung mga medyo ganito lang oh. Kunwari, dito siya nag-swing, tapos sabay lipad. Pwede ko ma-accept yan eh. Kaso tatlo kasing candle, tapos nandito pa sobrang layo. Pero bullish kasi siya, tapos wala pa akong makitang volume. Sana kahit ito lang oh. Itong volume na to, kung nilipat lang dito, pwede ko sanang entryhan yan eh. Kung sa 1 hour naman titingnan, wala pa. Kaya ang nangyari, hindi ako nag-entry. Hindi ako nag-entry dito guys kasi medyo ano, alanganin ako. Kaya sa akin, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang to ng ganito. So 1 hour time frame, pag may nag-breakout dyan, dito, candle na to, ito. Itong candle na to. Yan, gusto ko nga bumagsak sana eh. Parang ganyan no. Yan. Antayin ko yan mamaya. Siguro baka mga 5 PM, mga ganun. Euro JPY. Euro JPY. Okay. Buy. Plan 1, looking for buy. Okay. Plan 1, looking for buy. 1 hour time frame.
Kasi ano siya. Ito guys, oh. Ano kasi to guys, kumbaga demand zone sa 4-hour time frame. Continuation pattern. Ito guys, so 1, 2, 3. 1, 2, 3 moves. Pull back yan, tapos sabay angat. Ganun kasi guys, yung 1, 2, 3, tandaan nyo yan guys ha. Pag nakita kayo ng 1, 2, 3 moves, 1, tapos 2, tapos ito yung 3. Pagka number 3 yan, magpo-pull back lagi yan yung 3. Tapos sabay lipad. Same din guys sa, anong tawag dito? Parang same din yan sa ano sa, wait lang, may mga tawag kasi ako dati. Wait lang Elliott wave. Tama, Elliott wave nga. Hindi ko siya makita pero parang ganyan yung Elliott wave kaso may sukat lang. Dati ginagamit ko yung Elliott wave marunong ako noon Pero siguro magto 2 years ko na rin hindi siya ginagamit. May mga sukat lang kasi yan. Pero syempre parang ano din yan. Basta ganito. Yan, 1, 2, 3 moves. Continuation pattern kasi yan eh. Yan, bali yung 3 tapos na. Nagkaroon na ng ano, ng pullback. Kaya dito, possible, pwede ito lumipad. Basta may confirmation lang na maganda. 1, 2, 3. Eto naman guys, so dito guys, medyo na FOMO ako dito. Itong area na to. Titingnan ko kung may ano dito kung may anong tawag dyan. Kung may change of character sa area na to. Kaya tiningnan ko sa ano kasi baka mamaya pwede palang ganito. Kasi yung rule ko kasi at least 2 candles. Katulad nito guys, 1, 2. Para mag-swing. Yan. Kaya ito pwede to. Pwede yan, pwede. Dito kasi sa 1 hour time frame wala. Wala akong nakitang swing. Ito baka pwede to. Ito guys, yan. Pag ganyan, tapos bumagsak. Ito yung pullback. Ito kung tamang ano kung legit to guys kasi medyo na-FOMO ako dito guys Ganun kasi guys yung market. Pag hindi mo mabasa, pag medyo nag-aalangan ka, wag mo na lang i-trade, hanap pa na lang ng iba. Kasi ang dami namang opportunity. Pag ganito, medyo nag-aalangan ako, pero parang valid naman siya. Tapos ito guys yung breakout point niya. Ito yung candle na to yung nag-breakout. Yan. Tapos ngayon nag-pullback na. Ito nag-pullback na. Yan. Kaya tapos wala kasing volume 15 minutes. Ito sa 15 minutes. Wala, maliliit kasi guys Gusto ko talaga yung ano solid Ito, 1 hour, pwede. Pero ngayon guys, ito yung tinitingnan ko Sabi ko, hindi ko na lang to iti-trade. Ang gagawin ko na lang, dito na lang ako sa sigurado. Dito ako sa kung saan, kumbaga, mas gamay ko. 'Di ba? Ito yan. 1, 2, 3. Ito, nilagyan ko na. Ngayon, merong dalawang candle dito. Kaya sa isip ko, ito na lang. Importante to. Ito, yan. Tapos, nag-swing. Ang mindset ko na lang dito, ngayon, nag-swing na siya. Pag binigyan ako dito ng bullish candle na malupit, basta magandang candle, parang katulad nito. Yan, or katulad nito. Pag naging bullish lang. Yan, entryhan ko yan, tapos TP, yan dito. Kaya antayin ko yan mamaya. Euro JPY. Lagay ko dito, waiting. Basta guys, lahat to guys, waiting to. Pag mga hindi ko pa nalagyan, mga waiting yan. Waiting. Ito, pwede na tong TP hit Kasi sa imbalance na to kanina yung ODCAD. Ito guys, waiting ako dito. Yan. Tapos, entryhan ko na yung ano, yung saktong candle lang pag breakout. Tapos, tingnan ko kung mag-i-entry 2 ako. Depende sa candles na ibibigay sa atin. Okay, parang ganyan na lang. Basta guys, pag may nakita kayong setup na medyo katulad nito, medyo na-FOMO kayo, iwasan nyo na lang muna. Kahit tumama pa yan, tanggalin nyo lang yung regrets. Iwasan nyo lang, tanggalin nyo lang yung panghihinayang. Yan katulad nito, tapos nagtipihit ka, tapos ikaw naman, bigla ka ng hinayang. Mali yun, maling mindset din yun.
Pag nanghihinayang ka, mas maganda mag-trade ka base sa plano. Okay, ano na kaya nangyari dito? O, to wala pa. Kasi okay na kasi yung pullback. Ito eh, okay na kasi ito eh. Tapos, saan pa? Guys, bago tayo matapos, pwede kayong mag-type guys. Baka may hindi kasi ako nakita eh. Ito guys, oh, ito pala. Yan. Yan, nagre-entry ako dito. Pero matindi talaga yung ano niya. Di ba, ito yung last time na sinabi ko na pwede ka mag-buy. Kasi dahil dito guys, oh, ito, 1, 2, 3. Ito yung pinaka-importanting ano eh. Ito. Yan. Ang nangyari, ito yung nag-breakout. Tapos nag-pullback. And then lumipad. Ngayon, bumagsak sa kanina, bumagsak. Ang nangyari, bumagsak kasi bagong breakout kasi yan guys. Ito, bagong breakout. Yan. Itong candle na to. Yan. Itong candle na to, yan, W na kasi yan eh. 1, 2, 3. Ang nangyari, itong candle na to nag-breakout sa area na to. Okay, tapos tiningnan ko kung valid. Valid siya kasi ang lapit sa swing. Kaya nung nag-pullback, yan, pwede ka mag-entry dyan. Sa akin, possible guys, lumipad pa to. Kasi guys, ito tandaan nyo, may volume kasi oh. Pag breakout niya kasi may volume, kaya ano yan, dagdag confluence yan. Kumbaga sinusuportahan niyo yung pag-breakout. Yan. Sa akin kasi guys, kahit walang volume, basta malaking candle, tsaka valid, tinitrade ko yan. Okay naman kasi yung effect sa akin eh. Pero pag may volume pa, ibig sabihin, mas okay. Yan. Kaya dito guys, ano, ngayon nga guys eh, pwede kayo dito mag-buy eh. Mare, gusto mo mag-buy dyan, stop loss mo dito. Below nito. Tagpasan mo lang konti. Yan. Pero 4 hour time frame to. Tapos TP mo dito. Yan. Pwede kang lumagpas dito konti. Kung 1:2. Yan, 1:2 yan. Pwede yan. Ito yung stop loss. Ito yung TP. Pwede yan. Pero 4 hour time frame to. Medyo ano ito eh. Siguro baka hanggang bukas pa to. Possible baka bukas pa. Siguro bukas ng gabi. Mga ganun. Kasi 4 hour time frame eh. Yun. Kasi ang habol ko dito, ito, yan. Maganda yung breakout niya. Yung breakout niya kasi maganda yung swing, malapit lang. Tapos binigyan tayo ng candle na ganito. One, at saka to, ito. Ito talaga yung nag-breakout. Itong candle na to, tingnan ko may volume kasi. Tsaka sa akin, okay naman siya kasi solid na bullish. Bullish engulfing. Tapos support lang to. Support. Kasi dapat, pabagsak na dapat to eh. Ito guys, so pabagsak na dapat to. Kaso, ito yung nag-reject. Itong candle na to yung nag-reject dito. Kaya sa akin, anong tawag dito? Parang tweezer candle yata. Basta mga ganun. Hindi ako fan ng mga ganun eh. Sa akin, bullish engulfing at saka bearish engulfing. Tweezer top yata. Parang ganun. Yan. Ito guys, nag-entry ako dito ng buy. Nag-re-entry pala. Okay. Actually, wala siya dito. Oh. Lagay ko na lang. Euro GBP. Okay. Tapos, ang nangyari kasing setup dito, 1 day time frame. Okay, 1 day time frame. Counter trend, 2%. Tapos dito, 4 hour time frame. Okay. Medyo matagal-tagal to guys ha. Swing trade to eh. Yan. Actually, ito kasi guys yung M sa 1 day tapos sa 4 hours ako kumuha. Yan. Last week pa to eh. Guys, siguro guys, yun na lang muna guys kasi tapos naman tayo. Yan, nabigay ko naman to lahat. Kaya na bahala. Alam niyo na yung diskarte ko eh. Kumbaga, lahat na nasabi ko na. Kumbaga, lahat na.
Depende na lang sa inyo guys sa ano. Ito, take profit. Oo nga, kanina pala to eh. Guys, itong candle talaga to guys. Itong candle na to, ito talaga yung lagi kong hinahanap. Yan, kaya naghahanap pa ako dyan sa iba. Ito, yung mga wala pa. Yan yung tinitingnan ko talaga. Yan, baka bigyan tayo ng magandang entry. Okay. Sige guys, maraming salamat guys ha. Yun na lang, sundan nyo na lang lagi. Tsaka ayusin nyo lang yung trading psychology nyo. Once na take action ka na, kunwari nag-trade ka na, naglagay ka na ng SL, naglagay ka na ng TP, tapos medyo may something na nagkamali ka ng ganun, sa akin siguro mas maganda, i-go mo na lang. Pero make sure dapat nakafocus ka kasi mas matindi kasi guys yung ganito. Okay lang ma-SL ka, tapos aminado ka ng kamali ka, okay yun, matatanggap ko yun. Para sa akin na. Pero yung tipong ano, yung tipong nag-trade ka, tapos nag-cut ka ng wins, take profit ka sana, kaso kinat mo, mas masakit yun. Yung tipong nakakonsentrate ka naman, nakaganito, tapos nag-trade ka na dyan, pag ganun mo, na ganyan, tapos biglang, ay, naka-trade ka na, tapos biglang, ay, parang babagsak ka, parang ganun na. Sige, cut ko na lang to. Tapos sabay take profit, medyo ano yun, mas nakaka-apekto kasi yun guys sa psychology, mas matindi. Kaya sa akin, pag naano mo na, wag mo nang galawin, hayaan mo na. Hayaan mong malus ka. Tapos alamin mo kung saan ka nagkamali.